Acts chapter 17 verse 25, and he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. Sa Tagalog po ay hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ay nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Magandang araw at tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang blessedness of God. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is satisfied in His existence. Ang ibig sabihin po nito ay ang ating Panginoon Diyos ay ganap na buo sa kanyang sariling pagiging Diyos. Hindi niya na po kailangan ng tulong ng mga tao, hindi na po kailangan ng presensya ng mga tao kasi kumpleto na siya. Siya mismo, ang Father, the Son, the Holy Spirit ay kumpleto na at hindi na nakakailangan ng ibang tao o ibang mga bagay para maging buo siya. Kaya hindi tulad ng nating mga tao na may mga pangangailangan na tumaas sa iba upang tugunan yung mga kinakailangan natin, may mga certain things. Kaya ang ating Panginoon Diyos po ay hindi umasa sa anumang bagay mula sa kanyang mga nilalang sa mga tao. Specifically, sa katunayan nga po, siya po yung pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Kaya nga po sinabi, I'm the Alpha, I'm the Omega. And yan ay po yung sinabi sa Biblia. Siya po yung pinaka-beginning, siya yung pinaka-end, yung ating Panginoon Diyos po. Kabilang nga po yung mga buhay at paghinga ng bawat isa sa ating mga tao. Ang ating Panginoon Diyos po ay hindi magiging mas maligaya o mas kontento batay sa ating mga gawain pagsamba. Siya po ay kompleto na sa kanyang sarili. Kaya nga pa na sinabi ko kanina, ang ating Panginoon Diyos po ay kompleto na. Kaya ang kanyang kaligayahan at kasiyahan ay hindi na nakasalalay sa ating mga tao, kundi sa kanyang sariling likas na kabutihan at kalwalhatian. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is one and community of the Trinity. Ang ating Panginoon Diyos po ay iisa, ngunit may tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Ang Ama po, ang ating Diyos Ama, ang Anak ay ang ating Panginoon sa Kristo at ang Banal na Espiritu. Last but not the least. Kaya sa talata pong ito, hindi direktang binanggit yung doktrina ng Trinity. Pero makikita po natin yung konsepto ng iisang Diyos na may kumpletong kalikasan at layunin. Ang ating Panginoon Diyos po, bagamat siya ay iisa, ay umiiral sa pagkakaisa ng tatlong persona. Yung sinabi ko po kanina, yung Ama, yung Anak, ang ating Panginoon sa Kristo, at ang Espiritu Santo. Pero sila po ay walang hiwalay na Diyos. Sila po ay may tatlong persona na may natatanging papel. Each of them, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu, meron po silang kanya-kanyang papel at hindi po sila iwalay. Kaya ang doktrina pong ito o yung Trinity ay nagpapakita ng malalim na ugnayan at komunidad ng ating Panginoon Diyos sa kanyang sarili, kung saan ang bawat persona ay may mahalagang bahagi sa gawain ng kaligtasan at paglikha ng mga buhay. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God made us for His pleasure and to share His joy. Kaya pa na sinabi ko kanina na hindi na kailangan ng ating Panginoon Diyos ng presensya o ng ambag ng ibang tao na kanyang nilikha. Dahil yung ating Panginoon Diyos po ay kumpleto na mismo sa sarili niya. Pero bakit niya nga ba tayo ginawa? Ang ating Panginoon Diyos po ay hindi umaasa sa atin upang siya ay maging isang buo o masaya. Pero sa kanyang kalikasan, nais niya tayo ay magkaroon ng buhay na puno ng kagalakan, kasiyahan, kasama po yung kanyang presensya at kabutihan. Ang ating Panginoon Diyos po bilang lumikha ng lahat ng bagay ay may layuning ibahagi sa atin yung kanyang kaligayahan at upang tayo ay maging kasali sa kanyang plano. Binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na maranasan yung kanyang kasiyahan at mas lalo pa itong maging bright o magningning sa ating mga relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo nilikha upang magbigay ng anumang kakulangan o mag-fill ng gap o kulang o space sa ating Panginoon Diyos, kundi upang maging bahagi ng kanyang kagalakan at makatagpo ng kasiyahan sa kanyang presensya. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.